Hello po guys, kamusta po tayong lahat? Sana po patuloy-tuloy pa rin tayong nagsusumikap na maging mabuti sa paningin ng ating Creator. To God be the glory po ulit. God bless us all po ulit. Ang content ko po na to gagawin ko pong season 21. Season 21 na po ng What is Written Truly Happened Part 1. Amen po. Kasi po, napakabuti po talaga ng ating Panginoon kasi niloloob pa po niyang lumakas ako kahit papano, makapagsalita pa, makaraos pa po sa buhay nating lahat na bawat isa sa atin naman po hindi talaga maikakaila na lahat naman po tayo may dinadanas na stress araw-araw. Kahit mayamang tao ka pa, kahit bilyonaryo ka pa, lahat po ng tao may stress araw-araw. Hindi po yan mauubos. Hihinto lang po yan kapag pinagpahinga na tayo ng ating Creator. Pero yung pagpapahinga po natin, pipikit lang po tayo. Isosoli lang po natin yung buhay na pinapahiram sa atin. Tapos, dadating po yung right time. Didilat po ulit ang ating mga mata. Babaguhin po yung lahat-lahat mula ulo hanggang paa. Bibigyan po ulit ng hininga para humarap sa verdict ng ating Creator. So guys, sana po sino man pong dadaanan ng content ko na to, samot dalangin ko po ulit. Maya ko po yan itinatawid sa mga content ko na sana po pagtyagaan talaga yung umpisahan mula part 1 hanggang final part ng bawat season na ginagawa ko ng What is Written Truly Happened. Kasi para po ma-check nyo din kung itong taong to po ba talagang nagtatawid ng motivation sa kanyang kapwa-tao. Kasi goal ko po yan guys habang buhay pa po ako, habang malakas pa po ako. Actually, mga more than 1 year pa lang naman po akong naging aktibo talaga sa mga account ko sa social media. Pinaka-active po ako dito sa account ko na to, dito sa platform na to. Ibinabato ko lang po yung mga content ko sa ibang account ko pa. Kasi para po kahit mangilan-ngilang tao ay makakita ng content ko. Kahit papaano po, bawat content ko po, nire-review ko po yan bago ko po yan i-upload. Kasi mahirap pong gumawa tayo ng content na pinapangarap nating magbigay ng konting liwanag. Sa halip na liwanag ang maitawid natin, maligaw pa po yung makakakita. Pangit po yun. Meron po yung katapat na kabayaran kapag tayo ay nagliligaw ng ating kapwa. Kasi sabi nga po, kapag ikaw ay nakikinig sa magliligaw sa sa putik, magliligaw sa sa kanal, ikapapahamak po yan ng taong umaakay sa inaakay niya. Kapag yung ikinaakay niya, ay mapapahamak pa sa halip na mapabuti. Pangit po yun guys. Mas maganda na pong asam-asamin natin na kahit 1, 2, 5, 10, maaakay natin na mas magtiwala pa dun sa nasa itaas. Dun sa talagang magbibigay po sa atin ng karampatang katapat ng ginawa natin. Kasi sabi po dun sa isang napanood ko na dokumentary, hindi naman daw po talaga yung good deeds ang maghahatid sa atin sa heaven. Kahit papano po, may konting segue po yun. Kasi ang ginawa po talaga nating kabutihan, hindi po natin yan magagawa nang sa ating mag-isa lang. Lagi pong may kinalaman at ipinahintulot po yan, nakatakda po yung ipinahintulot ng ating Creator. Kasi sabi nga po sa Holy Scripture, hindi ko na lang po tanda kung anong verse, nadinig ko din po ito sa mga matutuwid na mga ngaral at pastor at mga pare, na dapat po talaga hindi natin ipagmamalaki, hindi tayo magyayabang na tayo nakagawa ng ganitong success, ng ganitong achievement. Lagi po nating uunahing magpasalamat dun sa nasa itaas. Kaya mo nagawa yan, tinulungan ka ng Diyos. Hindi mo yung ginawa ng sa sarili mo lang. Kasi, paano mo ba yan nagawa? Kasi buhay ka pa. Kasi yung buhay mo, pinahiram ng Panginoon. Kasi kaya nga daw po para walang taong magyayabang, walang taong magbo-boast ng kanyang success. Kasi dapat po talaga, ang igoglory natin ay yung nasa itaas po yung pagpapasalamatan natin ng higit sa lahat. Kasi hindi mo magagawa yung achievement mo na yan, yung success mo na yan, kung hindi dahil sa tulong at awa ng ating Creator. So to God be the glory po talaga.
Kasi lahat po talaga dito ng nasa mga mundong ito ay ipinapahiram lang po sa atin. Bagamat ikaw ay naging matalino, bagamat ikaw ay naging mayaman, bagamat ikaw ay naging marami kang nagawang kabutihan na itawid mo sa mga institusyon, yung kayamanang tinatangkilik mo, lagi mo pa rin uunahin na tatanawan mo ng utang na loob yung nagbigay sa'yo ng buhay. Kasi hindi mo magagawa ang mga bagay-bagay, hindi mo magagawang tumulong sa kapwa mo, kung hindi din po yan pinahintulot ng ating Creator. Lahat po ay talagang sa Kanya. To God be the glory po talaga. Kasi para po walang magmamataas. Kasi ayaw po talaga ng Panginoon na masyado nating i-glory yung sarili natin. Na masyado nating sasambahin yung sarili nating lakas, yung sarili nating talino, yung sarili nating kayamanan. Kasi kaya mo narating yung success mo na yan, tinulungan ka nung nasa langit. Tinulungan ka nung talagang pinagkakautangan natin ng lahat-lahat. Kaya sabi nga po share your blessing. Kasi kapag ka po yun nagpakasakin ka, nagpakasugapa ka din sa tinatamasa mo, kawawa ka po sa dulo. Pangit po yun guys. Yan po ay facts. Kahit po i-research natin ng paatras, mag-research po tayo ng mga dokumentary kung mali o tama tong real talk na to. So guys, ito pong content ko na to. Tungkol po ito sa health. Tsaka, konting input lang din po. Kung sino ba po pa talagang bibigyan talaga ng Panginoon ng rights na makarating dun sa eternal heaven, dun sa eternal salvation, eternal happiness, yung wala ng sakit, wala ng lungkot. Sino-sino po ba yung magkakamit talaga nun? Isa-isahin po natin guys. Kasi ako po talaga guys, ito po pera yabang lang. Ayoko pong magyabang. Masama pong magyabang Basta ako po, sa abot po ng aking kaliitan, ako naman po isang ordinaryong tao lang din na naghahangad na kahit papano, ang makakakita po ng mga videos ko, ng mga content ko, kay comedy pa yan, kahit papano makapaghatid ako ng konting ngiti, konting pag-iisipan ng nakakita ng content ko, konting nanamnamin niya na kahit papano may life coach, may motivation. Kasi wala po akong ganong kalaking kayamanan Wala po akong, hindi po ganong karami ang laman ng bulsa ko para magbigay lagi ng financial na tulong sa sino mang lalapit sa akin. Madalas nga po mas nangangailangan pa ako Kasi ako po ay isang PWD na babae. Ako po ay may person with disability. Hindi ko na po kayang mag-apply ng trabaho kasi ako po ay may kapansanan na. So, sa abot po ng aking naisip na pamamaraan ko sa aking kaliitan magtawid man lang ako nung napanood kung alam kong tama, alam kong kahit papano may motivation sa kapwa. Tapos kahit papano yung sarili ko pong karanasan, kasi sabi din po ng isang content creator, na milyon-milyon na rin po yung kanyang followers, milyon-milyon na rin po ang kanyang likes. Mayaman na po tong taong to. Ano po siya, gay po siya, lalaki po siya, pero gay po siya. Pabalik-balik na po siya dito sa Pilipinas at sa Amerika. Mabait po itong taong to. Tingin ko po sa taong to may busilak siyang puso. Kasi wala naman pong masama na maging bakla isang tao Wala din pong masama na maging tomboy ang isang tao. Mahirap pong manghusga ng tao. Sundan nyo pa po guys, real talk po muna to. Basta ang content ko po na to is about din sa mga taong nasa Holy Scripture din po na may karapatang makarating sa heaven at makatanggap ng salvation. Kasi ayon din po yan sa ating Creator at sa kanyang bigatin sa konting input lang po about talaga po dun sa hell, about talaga dun sa eternal damnation. Thank you po for watching guys. Sana po bawat part pagtyagaan nyo pong daanan, pagtyagaan nyo pong tapusin. Thank you po, ingat po tayo palagi. Sana po patuloy pa tayo palakasin ng Panginoon. Sikapin po nating maging upright araw-araw ng buhay na inihiram natin. Sundan nyo pa po. Thank you po for watching. God bless us all po. And always be steadfast in your faith to our Creator. Amen. Ingat po tayo palagi.